Hello everyone, so this video is about phase 5 of the Pro model. Okay, model description. So ang gagawin natin dito is magdadagdag tayo ng conveyor, okay, and itong bagong entity na boxes. Okay, tapos maglalagay din tayo ng truck. Okay, so lahat ng ito ay gagawin natin from the phase 4 model. Okay, so buksan natin ng ating software. Tapos open lang natin yung model 4 na nagawa natin. Okay, so anong gagawin dito? Sabi dito, run the simulation. Wala naman sinabing time, no? Kung anong time niya. Sabi-sabihin, kung ano yung ginamit nung kanina sa 4, okay? Is yun din yung ating gagamitin sa manual 4. So dito ang gagawin natin is kung ano yung lagay dito sa kanyang layout. So magdadagdag tayo ng location na box gun, okay, kung saan ginagawa yung mga box ay mga packaging materials. Tapos lagyan natin siya ng connection using what is this? Conveyor. Okay, tapos yan magdadagdag tayo ng assembly location, another location. Okay, and magdadagdag tayo ng resource which is yung forklift. Okay, siya magpipick up nung yung mga finished products dito sa finish end, at siya maglalagay dito sa mga trucks. Okay, so ganun ang gagawin natin. So punta tayo dito sa una, location. Magdadagdag tayo ng mga location. So simulan natin dito sa box storage. Okay, so sa box storage, saan ba nakalagay yung box storage? So dito may mga box, no? Box storage dito sa may malapit sa box gun. Okay, so dito siya sa may bandang baba. So ito yun, no? Sa may bandang baba. So ang gagawin natin ay build, tapos sa location. Okay, tapos magdadagdag tayo. Punta tayo sa pinaka baba niya. Okay, dagdag tayo dito. So hanapin lang natin yung ito, yung entity spot. So lagay lang natin dito. Dito yun kanina. Dito yun siya nakalagay. Okay, so yan yung box storage. Okay, so pwede naman natin siyang so huwag natin siya lagyan ng pangalan kasi yung part storage hindi rin naman natin siya nalagyan, diba? Ay okay lang na wala ang pangalan dito, basta yung may X na yan dito, yan yung box storage. Okay, so lagay natin, copyin lang natin yung nandito sa manual kung paano siya ilalagay. So pangalanan natin siya ng box storage. So box underscore storage. Okay, tapos sa capacity niya ay 3. Tapos ang units niya isa, non, time series, and all this. Okay, so yan. Then sumunod yung box gun. Okay, saan banda yung box gun? Base dito sa drawing sa banda dito, no? So insert tayo dito, double click sa ilalim ng box storage. Okay, so hanapin lang yung katulad nung machine na box gun. So ito, no, yan yung picture nung nandoon sa ating manual. So nandito siya banda, click lang tayo dyan. Okay, yan. Tapos pangalanan natin siya ng box gun. So tanggalin lang natin itong sa new, yung check, then itong text, tapos lagyan natin dyan, edit natin, yan ay box gun. Okay, let's click OK. Yan, so may pangalan na siya, no? Tapos copyin lang natin yung mga ilalagay dito sa kanya, sa box gun. So palitan natin yung pangalan niya. Ang pangalan niya ay box gun, tapos 11 non, yan, time series oldest. Okay, so yan yung box gun, yung gumagawa ng packaging or ng box packaging. Then sumunod itong box conveyor. So
paano yung box conveyor. So ito yung box conveyor. Okay, pa-slant siya. So insert tayo ulit ng location dito sa baba, then click lang natin tong conveyor. Okay, so mula dyan kay box gun, click nyo isa, tapos dito click nyo dito ay saan ba dapat, yan dapat pag ganyan na. So dito click nyo yan isa, then click nyo dito, double click na dito kasi ito yung dulo okay, yan yung dulo, so double click yan. So pangalanan natin siya ng box conveyor. Okay, so box conveyor, so click lang natin tong text. Okay, tapos lagyan natin dito sa baba, edit natin box space conveyor, then click OK. So meron na siyang label na box conveyor. Okay, then next, ano yung sumunod na location? Okay, so don't forget, tataypan muna natin siya nung kailangang label. So pangalan niya dito ay box conveyor. Box conveyor. Okay, so ang capacity niya ay dahil conveyor nga siya, infinite. So pwede naman natin lagay na INF, ibig sabihin infinite yan. That's 1 non time series, that's nakalagay oldest FIFO. So click natin itong rule kasi may FIFO na nakalagay Okay, hanapin natin yung FIFO, first in first out. Okay, then click OK. Yan, oldest FIFO. Okay na. Then sumunod yung assemble lock or yung assembly location. Okay, so ito yan yung meeting place ng finish conveyor and box conveyor. So anong itsura niya dito? So ganyan lang, pa-X lang siya na. So double click tayo dito sa baba. Okay, tapos itong pa-X yung entity spot. Then punta tayo dito. Yan. Tapos pangalanan natin siya na base doon sa nakalagay dito. So pangalan niya ay assemble lock. Okay, so nakita nyo siya ay paleta, no? So nakapaleta siya, hindi siya yung yung X lang. Okay, so palitan natin, dapat pala paleta. Okay, so paano buburahin yan ulit? So click nyo dyan, yung buburahin nyo, then click edit, tapos delete. Okay, click OK, tapos double click ulit para mag-insert kasi kailangan na ito paleta. Ito yung tsura niya pala, paleta. Tapos click nyo dito, yan, saka pangalanan natin dito. Okay, don't forget yung pangalan niya dito sa may layout, assemble lock. So click nyo muna itong text para malagyan natin ng pangalan. So pangalan niya ay assemble lock. Sabihin assembling location. Ayan, assemble lock. Okay, so yun ang pangalan niya. Yan, then i-type lang natin dito sa name niya yung assemble lock. Okay, gayahin lang natin nandito sa baba. Assemble lock, capacity 1, units 1, non-time series, oldest. Okay, then last yung truck. Ilagay, saan banda yung truck? Okay, nandito sa labas. Okay, so dito kung titingnan natin, wala pa ditong graphics na truck, no? Yan na, kung titingnan dito is wala pa yung graphics na truck. Okay, so pwede tayo mag-add. Okay, pwede tayo mag-add dito sa may baba. So paano natin i-add yan? So dito pwede naman tayong gumawa doon sa ating graphics editor. Kung gusto nyo mag-download kayo ng picture na ganyan na parang truck, pero ako dito gagawa na lang ako dito sa graphics editor. Okay, so kayo bahala kung paano nyo siya lalagyan na itong graphics na ito. Okay, so yan, gumawa lang ako ng hugis na truck dito sa build graphics.
So kayo bahala kung gusto nyo mag-download ng itsura talaga ng truck. So nasa inyo yan. So once magkaroon na ng ganyan, so pwede natin lagyan yan ng build sa yung location, okay, yung last location. So dito sa may baba, double click, tapos itong pipiliin natin dyan, okay, entities pa, tapos lagyan natin dito sa may truck. Okay, ibig sabihin dyan pupunta yung mga box. Okay, then so dyan nga pala pwede naman lagyan ng maraming boxes, okay, o pwede naman kahit isa lang. Para lagyan ng maraming boxes, tatanggalin nyo lang yung new, okay. Pero dyan gagawin ko isa na lang, pwede naman isa lang. Okay, tapos na-double pala yung atin, naburay natin itong isa. Click nyo yun, tapos edit, or rather delete. Edit tsaka delete. Tapos yung kanyang pangalan nun ay truck. So lagyan natin dito, truck. Okay, tapos ang capacity niya ay 16. Okay, tapos unit isa na, time series, and oldest. Okay, then sumunod na gagawin ay itong entities, kasi yung box is another entity. Okay, so punta lang tayo dun sa build, tapos entities. Okay, so gagawa tayo dito ng panibagong entity. Click natin yung pangalawa, then select lang natin yung tsura ng box ito, yung box na to. Okay, okay, na-double siya, no? So buray natin itong nasa taas niya. Okay, so yan yung box. Tapos ano pang gagawin dito? Naka 2x2 siya. Okay, naka 2x2. So paulitan nyo ito ng 2, tapos sa baba rin ay 2. Okay, 2x2. Okay, so yan na yung box. Then, next is yung sa arrival. So, kailangan nating i-define din yung arrival ng box kasi entity siya. Okay? One box arrives at the box storage. So, saan natin makikita ulit yung arrival? So, build dito sa may arrivals. Okay? So, define natin arrivals ng box. Dito na. So, select lang natin yung box. Yung entity, tsaka box. Okay? Tapos, sa location niya, sabi niya ay box storage. Sa location, piliin lang natin yung box storage. Okay? So, meron pala tayo isang lock dyan. Mamaya buray na lang natin. Hindi natin nabura sa box storage. Okay? Quantity each. So, isa lang. One box. Okay? Tapos, first time, sabi dyan 30 minutes daw after the model begins. So, lang natin dito ay 30. Natin dyan ay 30. Then click OK. Then sa occurrences, sabi dyan ay ano sinabi dito, every 50 minutes. Okay, kaya lagyan natin dyan ay 50 every 50 minutes. Frequency, there are 15 deliveries. Okay, so 15 lagyan natin dito. Okay, so ayan. Okay, so ayan, nagawa na natin yung sa arrival ng box. Punta naman tayo dito sa sumunod na instruction. Okay, sa processing na tayo. So, sa processing, kailangan ma-insert natin siya dito pagkatapos ng finish end. Okay, so punta tayo dito sa build, tapos processing, tapos hanapin nyo yung finish end. Finish end, so yan. So dito susunod siya, so lakayan natin konti. Yan, so box naman yung i-select natin na entity. Okay, tapos ang location niya ay box storage. Select lang yung box storage. Operation niya wala sa output. Select natin yung box. Destination niya is yung box maker. Destination, box maker or box gun. Ito kasi box maker pangalan sa atin box gun, pareho lang yun. So box gun, okay, so pareho lang yun box maker and box gun.
Okay, tapos ang sumunod, rule first 1, move for 1. So 1 minute yung kanyang time. So pwede namang i-type na lang yan, move. Okay, move for 1. Okay, move for 1. So yan yung logic niya. Then sumunod na instruction dito is yung sa may pagkatapos ng box storage. Sa box maker naman. So click ulit dito sa baba, select ang box. Tapos ang nakalagay dyan, box maker na tayo, or sa atin box gun. Select yung box gun. Tapos ano yung operation, weight 2.5. okay, so type na lang natin yan, weight space 2.5. okay, sa output naman, so output, select yung box, destination nya box conveyor. So box conveyor, then anong rule, first 15 yung rule. Okay, so first 15. Okay, then sumunod yung box conveyor naman. Okay, so insert lang tayo doon sa baba. Okay, click yung box, then location, box conveyor naman. Ayan, box conveyor. Operation niya wala. Tapos sa output, box, then destination niya assemble lock. So destination ay assemble lock. Okay, ang rule ay first 1. So next, yung assemble lock naman yung ating ilalagay. Okay, so entity, box, sumunod, location, assemble lock. Ang operation niya, ano operation ng assemble lock? Ang operation niya, join one part. Okay, so pwede na natin i-type yan, join space. Okay, so join space 1. Okay, 1 tsaka space part. Okay, join space 1 space part. Okay, then sumunod dun sa output nya, output, select yung box, destination, finish end. So punta natin finish end to finish end. Okay, tapos first 1, move 4.5. so type na lang rin natin, move 4.5. okay, then sumunod doon sa may finish end, pupunta tayo doon sa may finish end. So box, okay, box finish end. So box storage, kailangan i-insert yung box tapos finish end yan sa ilalim nung part tsaka finish conveyor. So part, finish conveyor, ayan yung finish end. So palitan lang natin yung part, palitan lang natin itong part ng box. Okay, so select nyo na dito ay box. Ayan, para box na siya. Okay, box tapos finish end, tapos accumulate 4, wait 1, so yun pa rin. Tapos sa output, palitan nyo yung output ng box. Okay, tapos destination, palitan nyo yung exit ng truck. Okay, ng truck or shipping truck dito, pareho lang yun. Rule first 1, tapos ang move logic ay move with forklift then free. So type na lang natin yan, yung move with and forklift tas then free, then free. Okay, then sumunod pagkatapos ng assemble lock, itong shipping truck naman or truck. So dito tayo sa baba, entity, box,
Tapos ito ay shipping truck or truck. Location, yung truck, yung operation. So ito yung operation, no? Kopyahin na lang. So DEC VWIP. So ito magde-define pa tayo niyan doon sa mga variables. Mamaya pagkatapos natin itong i-type. Okay? Sabihin kasi ng DEC, decrease, babawasan yung WIP. Ano yung WIP? Yung work in process. Kasi pag nilagay natin dun sa truck, syempre mababawasan na yung nandun sa loob, yung work in process. Okay? Kaya DEC yan, nalagay natin yan. DEC, decrease yan. Type lang natin na V is WIP, work in process. Then sumunod, INC, ano ibig sabihin niya ng INC? Increment, dadagdagan. Okay, ano naman yung dadagdagan? Dadagdagan is yung total finish. So type natin V, small b, tas capital T, yan, capital T, total, tas underscore finished. So ganyan din dapat yung pagkaka-type natin mamaya pag gumawa tayo dun sa mga variables, kasi gagawin pa natin yan, variable din Tapos accumulate 16, so accum 16. Okay, accumulate 16, then weight 15, enter weight 15. Okay, and then sumunod doon sa may output nya, yung output, don't forget yung box, destination nya, exit na, rule first one. Okay, then sumunod, okay, so dito sa may part may kailangan i-edit. Saan banda to? Part tsaka finish conveyor. So part, finish conveyor. Yan. Ito yun, part, finish conveyor. Sa may output nya, output, part, destination, assemble lock ang ilalagay. So destination, hanapin yung assemble lock. Okay, yan. Tapos ano yung rule? Join 1. Type na lang natin yan, join 1. Join 1. Okay, then ano inalagay dito? In process. So ayan o, log part in process. So nakalagay na naman dyan, diba? Nakalagay na siya, log part time in process, a part. Yan yung ginawa natin kanina. Okay, tapos next, okay na. Ito na, you will need to change your previous routing. So bakit sa routing? Kasi may bago na tayong routing. Okay, change your previous, that sends a part to the package from the finish conveyor. Once an entity has been joined to another entity, you no longer need any process records for the original entity. So kailangan natin i-modify or delete yung unnecessary routings. So ito ay nagawa na natin din sa may processing. Okay, binago natin yung mga routing part o yung sa may output part. Then sumunod sa path network. So kailangan natin gumawa ng network nung forklift. Gayahin lang natin yung network ng forklift. So punta tayo dun sa build sa may path networks. Okay, so paano yung tsura niya? Ganito. So mula dito, okay, punta dito, ganyan, double click, tapos dito click natin itong dulo, tapos dito double click, sumunod click natin itong node, tapos dito double click, sumunod click natin itong node, tapos dito double click. Okay, so ganyan yung kanyang path. Then lagyan muna natin ng forklift. So build, ano ba yung forklift? Ang forklift ay resources, kaya build resources. Okay, so dito may sinabi sa forklift kaya kailangan natin gagayahin yung sinabi dito sa forklift ng kanyang resources forklift. So hanapin lang natin yung forklift.
So ito forklift or fork truck kung tawagin. So ulit nyo lang yan. Okay, tapos nakalagay dyan 1 unit, downtime wala, stats by unit. So punta na tayo dito sa specs. Okay, so ano yung specs na ilalagay natin dito? So ano yung path network nya? So ang path network nya ay ito yung ginawa nating network. Okay, so hanapin natin muna yon. So punta tayong build path network. Okay, so dapat gumawa tayo ng panibagong network. Okay, so dito kasi hindi natin siya nagawa ng another, no? So dapat meron siyang another network. So paano gagawin? So ang gagawin natin is ulitin na lang natin to dito. Ulitin natin tong mga to. So pwede nang burahin yan. Edit, tapos delete. Okay, tapos edit, delete, tapos edit, delete, tapos edit, delete. Okay, so kailangan dito gumawa tayo ng panibago. Pangalan natin ng forklift. Forknet na lang ipapangalan natin. Okay, tapos gagawin na tayo ng paths. So gagayahin natin ulit yung kanyang path. Okay, dun sa taas. Okay, so mula dito natin nalagay yung forklift yan. Tapos dito double click, tapos mula dyan sa node na yan, tapos dito double click. Okay, sumunod mula dito sa labas double click, then mula dyan dito sa node na yan, dito double click. Okay, so yan yung forknet. Tapos kailangan nating lagyan muna ng forklift para dun sa sa interface nya. Okay, okay, sa mga location lagyan na natin siya ng interface. So interface, click yung interface, tapos yung malalapit sa kanila, halimbawa itong point na yan, connect nyo yan dito sa finish end. Okay, then sumunod itong point na to, connect nyo dito sa track. Yan. Okay, na-connect na. Then pwede natin lagyan ng forklift resources. Okay, yan yung forklift. Tapos nakalagay dito sa specs nya, nilalagay una, i-select muna natin yung path network na ginawa natin, itong forknet. Okay, then ano yung home nya? So dito siya, anong home to? Okay, so yun yung sa network 1. Okay, network 1 nya yun, kasi yun yung una natin ginawa, or rather node 1. Okay, node 1, doon yung kanyang home network. Then punta tayo ulit doon sa kanyang specs. Okay, sabi dyan ay nalagay dyan forklift. Kapag yung kapag siya ay empty, yung speed niya ay 150 rpm, yan empty 150. Pag full naman gawin natin 75. Okay, full. Then pick up and deposit time is 15 seconds. So saan yung pick up and deposit time? Ito, pick up, puro sila 15 seconds, 15. Pick up tsaka deposit 15. Then returns home when idle. So ito, ang home node nya ay ito yung N1. So nakalagay kasi dyan ang home node daw nya ay N forklift. Okay, so saan natin nilalagay yun? Kasi kung babalik tayo dun sa build path networks, ito sa forklift. Okay, N1, ayan yung N1. Kaya okay lang kahit hindi na natin pangalanan ng N forklift, kasi yan din naman yan yung N1 na yan. Yan yung home node nya. Okay, so balik nga tayo dun sa resources, build resources. Yan, so nagawa na natin yung forklift. Double check. Okay, so tama, nagawa natin yung forklift. Then sumunod itong variables. So lagyan na natin itong variables. So build, dito tayo sa may variables. Okay, so sabi dyan
maglagay tayo nito. Okay, so panibago dito. Click tayo panibago. Then type lang natin ng V total finish. So V tapos total finished. Yan, V total finish integer 0 times series, tsaka bagoy natin base sa observation based. Okay, then sumunod click lang natin yung icon, tapos dito siya sa may baba. Okay, yan, dito siya sa may baba. Tapos pangalanan lang natin yan mamaya. Okay, lagyan natin ang pangalan. Okay, so sumunod dito sa baba yung VWIP. Okay, ibig sabihin yan yung work in process. So yun yung mga products or materials na nasa loob pa nung production. So integer times, tapos the observation stats, observation based. Okay, then click lang yung icon, tapos dito sa baba siya. Okay, so tingnan nga natin kung pareho dun sa taas. Pareho ba sa taas yung itsura? Ayan, so pareho naman. Lagyan lang natin ng kasi yung WIP nasa gitna. Okay lang naman kahit magkabaliktad. Yung total finish kasi natin yung nasa gitna natin dito. Okay, so pangalanan lang natin. So paano natin papangalanan yan? So punta lang tayong build. Okay, build, tapos background graphics, random grid. Tapos punta lang tayo dito sa may text. Pangalanan natin to. Okay, so yung pangalawa natin dito is total finished. So lang natin total finished. Tapos color niya ay puti. Okay, color white. Click OK. So yun yung total finished. Tapos yung sumunod text ulit. Ano naman, WIP naman, work in process. Okay, then ang color niya, ayan, naka white na siya. Ayan, work in process. Okay, so yan, na-define na natin yung variables natin. Okay, so yan kasi magbibilang kung ilan yung work in process and yung total na nagawa na. Okay, or yung nalagay na sa track. Okay, so hanggang doon lang, no, yung instruction. So dito nga pala, kung gusto niyo baguhin yung node ng forklift, pwede pupunta lang kayo dito sa node, tapos yan edit nyo lang yung bago gusto nyo fork base dun sa nakalagay sa manual forklift. Yan, pwede nyo i-rename dito forklift. Okay, so ganyan lang, mababago na. Okay, so sa simulation wala naman sinabi, no, pwede na option, pwede nating i-run. Okay, so mapapansin nyo nagkakaroon ng total rejects, tapos total finish, and yung work in process negative. So bakit kaya negative? Okay, so bakit negative? So may kailangan kayong i-adjust dyan sa my processing. Okay, so that is your assignment. Meron kayong i-adjust dyan sa my processing. Dapat hindi negative yung WIP, kasi wala namang negative na WIP dapat. Okay, so sabi dyan, do you want to see the results? There were entity arrival failures due to insufficient capacity. Ibig sabihin, naubos na yung mga entities, yung mga parts. Okay, so click nyo lang yung yes, then dito nyo makikita yung napagkukuhanan nyo ng sagot dito sa mga tanong dito. Okay, pero bago yun, i-adjust nyo muna yung WIP. Dapat yung WIP ay hindi magne-negative. Okay, so ayan, ayun yung assignment nyo, dapat hindi magne-negative yung WIP. Ang clue ay nasa processing. Okay, sa may move logic, dapat may idadagdag kayo doon na command. Okay, so that's it for Pro Model Manual 5.